kaano niya si JK. Si JK. Ay, ano ba yan? Kanina pa tayo, oh. Ay! Nakakaloka. Nakakaloka. Ang daming balita kasi. Oo nga, Diyos ko. Ang init na mga balita ngayon. Hello mga ka-update! Dito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Ito po si Jota po. At ito naman po si Papa o si Odis. So, ano pa nga ba ang lagi inyong iniidip sa amin? Ichi mo na! Dali! Naku, nakakaloka. Ayun na nga panahon. Kahit maulan, napakainit. Maulan, pero mainit pa rin ang mga topic ngayon. Ayan. Oo, ha? Tama ka na naman, Nay. Bakit? Mukhang pinatotohanan mo na naman ikaw ang patron ng hiwalayan. Bakit? Hiwalay na si Julia at saka si Gerald Anderson. Oy, hindi naman sana natutuwa tayo. No? Oo, Siyempre, bilang iyon ay trabaho natin at ang dami nga hindi nakakaintindi ng ating trabaho. Pero pinagkukuhaan pa rin tayo ng mga impormasyon, hindi pa? Yes. So yun ang hindi ko maintindihan. Hindi nyo maintindihan yung trabaho namin. Pero dito kayo kuha ng impormasyon or dito kayo nanonood para malaman kung ano ng latest na kaganapan. Pero ito na nga, nagbaba na nga ng statement ang Star Magic kung saan ang Star Magic ang nangangalaga ng career ni Gerald Anderson. At ito na nga na yung statement, nasa sulat. Basa? Eto na nga, Nay! Parehong nagbigay ng pahayag ang mga management nila Julia Barreto at saka ni Gerald Anderson tungkol sa kanilang paghiwalay. Sabi ng Star Magic confirms that Gerald Anderson and Julia Barreto have mutually decided to end their relationship. We request the public to respect their decision and refrain from spreading false narratives. Gerald and Julia are grateful to their fans and friends for the love and support. Samantala naman, Nay, ang Viva Artists ay nagbigay din ng pahayag para naman kay Julia Barreto. Sabi nila, on behalf of our artist, Viva Artists Agency confirms that Julia Barreto and Gerald Anderson have mutually and amicably parted ways for some time now. The circulating speculations in recent weeks regarding the reason for their breakup are unfounded and baseless. We emphasize that only information coming directly from Julia or Gerald should be regarded as accurate as they are the primary parties involved. Any other claims are merely attempts to ride on the issue and to spread false information. Ayun na nga, Nay. So finally, natuldukan na mga spekulasyon ng mga netizens kung ano nga ba ang estado ng relasyon ni Julia at ni Gerald. Ayan. Kakaloka. Diyos ko. Alam mo, noon ko pa naman alam yan. Ay, talaga? Yes. Ay, hindi. Binalita naman natin dito. Diba, na trying si Gerald to win her back, si Julia. Kasi nga, di ba, andito pa yung mga eksena na si Gerald ay pumupunta pa rin sa subdivision kung saan nandoon si Julia, pero hindi siya pinapapasok nga ng guard. Parang meron yata notification bell. Hindi, meron tong advice na si Je ay hindi papapasukin to. Pero nagtatry pa rin si EJ. So, Tito Oji, tinatry niya na makipag-ayos. Sino? Si Gerald. Kanino? Kay Julia. Bakit? So, ibig sabihin na may kasalanan siya. Kaya Sino? Si Julia? Si Gerald. Kanino? Kay Julia. Bakit nilitong ito? Putol-putol kasi, isang malinis, So, tinatry ni Gerald na makipag-ayos kay Julia. So, ibig sabihin nito, may kasalanan si Gerald. Kaya sinusuyo niya si Julia. Malamang kepo Gusto mo malamang kepo Malamang ganun nga. Di ba pag tayo naman alam natin sa sarili natin na may kasalanan tayo, susuyuin natin yung taong mahal natin. Sa bibig mo na rin ang galing, may kasalanan si Gerald. Syempre, sinusuyo si Julia. So, anong iisipin natin na may kasalanan nga si Gerald kay Julia? Kung ganon, ano yung kasalanan? Yan ang hindi naman natin pwedeng panghimasukan kung ano yung kasalanan ni Gerald. Kasi tayo naman bumabatay lamang dun sa mga nababalitaan natin na hindi naman natin alam kung confirmed or sabi-sabi lang o sinisiraan lang si Gerald. Na ano nga? Ang daming pasakali. Kaya, bakit nilakad kayo? Bakit kayo? Hindi. Maaga pa naman dito. Maaga pa naman. Sige, take your time. Matagal mo nang alam dito, Oji. Parang marami ka nalalaman
Hindi nga. Di ba, hindi mga nababalita lang natin, yung mga nakakarating lang sa atin na may third party. Oo. Na kesyo masyado raw kinikita madalas ni Gerald or binibisita ni Gerald or nanonood ng laro si Gerald ni Vanny Gandler. Oo. At yung pang nabalitaan natin na kahit yung ibang mga friends ni Vanny ay nagtataka kay Vanny kung bakit ganun kalapit kay Gerald. Oo, ako naman parang feeling ko magkaibigan sila. Pero silang athletic Oo, magkaibigan sila. Tsaka nahihilig sa panonood ng volleyball si Gerald. Hindi ba? Mahilig pala siya manood ng volleyball Oo. Ba't niya sinasama si Julia manood doon sa game? Kung wala namang mali siya. Maglalaro din naman si Parang yung puting mali sa niya. Ay, hindi. Kasi di ba usually, bonding time din yan ng mga mag-jowa. Yung manonood ka ng basketball game kasama si girlfriend. Manonood ka din ng volleyball game, pwede rin kasama si girlfriend. Yun nga. Hindi naman yung mahilig din sa volleyball. Maglalaro. Oo nga, hindi. Oo nga, Oo nga. Bakit nga pala hindi na isasama ni Gerald si Julia sa panonood ng volleyball, no? Pero totoo, away kaya dyan si Julia kay Vanny? I think so kasi ang alam ko din ay nakarating kay Julia o may nagsumbong kay Julia tungkol kay Vanny sa pagbisita ni Vanny sa gym ni Gerald. Sa akin naman walang mali siya yun. Kasi kung doon naman yung mga girls ng volleyball ay doon nagte-training o nag-gym, sino naman tayo para pagdudahan ito? Oo nga. Di ba doon nga yung team ni Vanny ba? O yung ibang team ang nagte-training doon? Oo, nagte-train doon. Nagte-train doon sa gym. Kasi syempre kailangan din nila magbuhat, kailangan hindi lang basta training sa volleyball, kailangan din nila ng stretching, tsaka baka ini-sponsoran din ni Gerald. Pwede. Diba? Kasi gano'n naman talaga pag meron kang gym na gusto mong madalas puntahan ng mga tao at lumago yung negosyo mong gym, di ba mag-iimbita ka ng mga vloggers, ng mga influencers para mag-collab. Yeah. Baka naman tito, nag-collab lang sila. Ano? Nagkulong? Collab! Ako lang. Pasensya, nasa kaliwa. Nasa kaliwa. Grabe naman yung kulong. Hindi, nasa kaliwa kasi. Alam mo naman. Baka iniisip mo yung huli, pero di kulong. Ay, hindi. Kumama din, baka na. Anyway, di naman natin alam kung ano talaga ang rason kung bakit nag-split yung dalawa. Teka lang, Nay. Totoo ba yung mga kumakalat na balita tungkol kay Julia? Na ano? Na meron daw bagong manliligaw. Ano yung mamali? Overlapping? May mga overlapping ka na parang mga nagkakasunod-sunod dito, OG. Alam mo yung mga sa mga boylet mo, Hindi. Ang nakarating naman sa akin, according to my source, umayaw na si Julia habang nagtatry pa rin si Gerald to win her back. Ayaw na ni Julia. So since ayaw na ni Julia, enter frame naman si Lucas Lorenzo, yung kapatid ng bayaw ni Julia. Kasi nga, asawa ni Marie, araw-gabi walang panty. Gagang! Ang bakit ko kasi magsalita dito, napakabagal! Ang sandali nga, kasi inaano ko pa, iniisa-isa ko pa. So bayaw family siya. tree Bayaw siya ni Julia kasi nga napangasawa ng bayaw niya yung kapatid ni Julia na si Claudia. So si Claudia yung bagong kasal, yung may issue dati, di ba? Nung araw ng kasal. Muntik hindi matuloy. Dahil nga yung nandun si Dennis Padilla. So para maalala nila lahat. So si Claudia, napangasawa niya si Basti Lorenzo. Itong si Lucas Lorenzo, kapatid ni Basti Lorenzo. So bayaw ni Claudia, si Lucas Lorenzo. Pero hindi sila magkaano-ano ni Claudia, di ba? So pwede. Oo naman. Oo naman. Pwedeng kunwari magkatuluyan si Julia at si Lucas, hindi ba? So bayaw naman ni Claudia si Lucas. Ganon. Ito kasi, noon pa pala magkaibigan ito. Sino? Si Lucas at si Julia. At noon pa ay may pagtatangi na itong si Lucas kay Julia. Yes. Ano nalaman? Ang ganda naman dito Kasi makausap mo. OG Diaz. Doon ka na lang At ang ganda naman ni Julia, kaya kahit sino naman. Oo naman. Oo naman. At
magaan din naman ang loob ni Julia dito kay Lucas. Kasi nga nagbaba pa ng statement dati yata si Lucas kay Julia na pag nasaktan ka, andito lang ako. Ay! Andito ko, umiibig sa'yo, kahit na nagdurugo. Hindi naman nagdurugo ang puso ni Lucas. Ay, kasi na dati dahil taken pa si Julia. Kaya nandito ako. Kaya eto ngayon, nanliligaw daw ngayon si Lucas. Kaya lumabas yan eh. Lumabas yan. Na nanliligaw. Ibig sabihin, walang overlapping na naganap. Tinapos muna ni Julia yung relasyon niya kay Gerald bago i-entertain itong si Lucas. Kasi nakalagay yan sa versikulo 3 talata 24 ng Lucas. Mali! Iba yung Lucas na. Bible yan, Tito Orchie. So, teka lang, Nay. Confirm ba na pinapasok na ni Julia si Lucas sa kanyang buhay? Pero ang bago din, Mama Loy. Akala ko kaya. Sabi mo entertain eh. So, pero sabi sa akin ng source ko, okay na daw si Julia. Dati daw parang nalungkot pa siya nung nawala na sila ni Gerald at kailangan niyang pakawalan na si Gerald. So, teka lang, Nay, mabalik tayo doon. Kung nakamove na siya, ilang buwan na ba silang split? That I really don't know. Kasi kung nag-ano pa rin si Julia. Kasi ang huling kita yata nila Julia, yung hinatid pa ni Gerald si Julia pa Dubai. Diba? Kung hindi ako nagkakamali. Kasi kung hindi ako mali, tama ako. Ano naman? Ganun lang. Kasi nga nabalita ko pa noon, hindi lang natin na kasi baka sabihin ang i-intriga tayo na parang hindi gusto ni Julia na ihatid siya ni Gerald. Pero si Gerald nanunuyo kay Julia. Diyos ko, bigla ko naalala yung pangarap ni Gerald na gusto niya mag-settle down na, gusto niya na mabigyan ng apo yung kanyang nanay at yung nanay naman niya ay gusto na rin magka-apo. Diba, prior to that news ng hiwalayan nila, ang mga balita na is yun na nga, pagsisettle down na. Diba? Kaya every time makikita natin si Julia at saka si Gerald, diba? Kami pa din. Ano yung iniintriga niyo sa amin, diba? Mga ganun siya. Diba? Ng ABS-CBN Ball. Diba? Ayan, sabi niya, kaya syempre, alam mo, sa amin din, hindi naman tayo natutuwa dahil naibalita natin yan. Syempre, nakalulungkot din tayo dahil itong dalawang ito lagi nanonood ang Showbiz Update. yes. At syempre, sinasabi pa ni Gerald na yung Showbiz Update, yan ang kanyang panggising, hindi pwedeng hindi niya mapanood niya. Ako, Tito Orchie, sana manood pa din sila kahit break na sila. At saka lagi natin silang sinasaluduhan dalawa, di ba, Nay? Dahil kahit maganda o hindi kagandahan yung balita tungkol sa kanilang dalawa, never silang nagre-react negatively. So, sino itong pinariringgan mo, Loy, na konting kibot lang nagagalit sa akin? Uy! Wala akong pinaparinggan! Taas ng ng kamay mo kung wala. Ay, ba't kaliwa? Kasi mahina yung kabila. Ano ba? Kaliwa? Nga, mali pala. Hindi mo nakikita pag ito yung itinaas. Anyway, alam mo, sa totoo lang, alam mo, importante dyan, hindi sila nakasal. Kasi kung kasal na sila, tapos mangyayari ito, Diyos ko, di ba, malaking abala rin yung annulment case. Oo. Si Josa, di ba, nanggaling na dyan sa annulment. Kaya naman one time, iika-ika si Josa nung nakita natin. Sabi ko, ba't sa kagaling, ba't ka iika-ika? Sa annulment, ito, Oj. So, nagpa-annul. Yes! Gusto ko pala magpa-annul, Tito Orchie. Sobrang sakit. Gusto ko kaya magpa-annul. Sobrang baho. Anyway, syempre, alam mo, sana ay hindi pa rin ito makaapekto, itong nangyari ito, sa career nila pareho.
lalo na sa career ni Gerald, lalo na meron siyang starring role yung Sins of the Father, no? Sana hindi ito makaapekto. At sana rin, kung alam naman ni Gerald yung kasalanan niya, kunwari lang yung pagiging malapit niya sa babae, sana hindi muna siya makipag-relasyon. Di ba? Para at least, free siya na makipagkaibigan sa ibang babae at makipaglapit. Di ba? Para hindi rin nabibigyan ng mali siya. At ito naman si Julia, no? Yung sa tingin niya, okay na siya. At masaya siya na pinakawalan si Gerald. At masaya siya lalo nang dumating sa buhay niya si Lucas. Di ba? O di dapat maging happy na rin tayo sa kanya. At sa kanila pareho. Magbabalik po ang Ayun! O, dito yung showbiz at dito eh! Di ba? Oo. Kaya kan sinasabi ang epal eh. Di ba? Pag may hiwalay, epal ka. Pag may nagkatuluyan, epal pa rin. O di epal ako. Gusto ko happy kayo. Epal ako. Okay, happy? Yun lang naman. Gusto pa, hahabain pa ba natin yung issue? Ay, naku. Since wala pa namang pag-amin o pagdi-deny mula sa kampo ni Julia Barreto o ni Lucas Lorenzo, eto nga, Tito OG, mukhang nag-research ang isang netizen from Reddit. Ang sabi bigla nila ang finalo ni Julia ang mga private accounts ng mga Lorenzo. So mukhang malapit na nating malaman ang katotohanan. Pero abangan pa rin natin kung aamin ha. Okay, ayan, kita mo. Sa pagiging epal mo daw. May mga umi-epal din Na ano? Na sinasabi, ano ba naman yung si Kyla? Yung tatay mo, cheater, tapos nag-jowa ka ng cheater din. Hindi, ano naman yan, opinion naman yan ng netizen. Dahil unique siguro yung opinion na yun, tinukot, ginawang headline. Syempre, pagka ganun nga naman yung headline mo, makukulis sa mga tao, babasahin yung post, saan ang galing ito, hindi ba? Alam mo, sa totoo lang, no, walang kinalaman naman yung anak, kung ano man ang ginagawa ng tatay. Ng kahit sino sa magulang niya. Lalo na, may sarili ng pag-iisip itong si Kyla para magdesisyon para sa sarili. Yung kay Jan Estrada, hiwalay yun. Para magsabi tayo ng gano'n, hindi ba? Sige, Tio, design mo yan. Tuloy mo. Kaya. Ikaw Parang hirap na hirap Design mo yan. Nahagilap kong pilit yung magagandang salita na hindi tayo makaka-offend. Na sana ay hindi natin idama yung bata kung ano man ang maging desisyon niya sa buhay. Pangalawa, kung ang dinidikit na salita kay DJ ay cheater, na hanggang ngayon hindi pa rin sila makamove on at yung pa rin ang dinidikit nila, una, wala tayong magagawa. Dahil alam mo naman ng mga netizen, palarisibo. Pero, di ba, may character development din naman yan. Di ba? Kahit sino may character development. Di ba? Kaya, bakit hindi natin bigyan ng chance si DJ na patunayan ang kanyang sarili? Na, oops, ito na yung babaeng feeling ko, magiging masaya ako. At baka balang araw, mapakasalan ko. Diba? Tsaka kung meron man siya mga lessons sa past relationship niya, ma-apply niya na ngayon dito sa bago, di ba? Correct. Tsaka Diyos ko, sino ba perfect? Nobody is. Pero dito may kilala kong perfect. Sino? Si Perfecto, yung kaklase ko. Minsan lang ito. May kilala akong Perfecto dito. Ikaw ang tumawa sa sarili mo, Joe. Oh my God. Ano ba yan? 4 years mo nang ginagawa ito. Wala ka pa rin character development. Ano ba ito? Nobody's perfect. Hindi, sabi mo si Perfecto Diyos ko, ano ba yan? Yun lang ang gusto ko sabihin, na sana bigyan natin ng chance yung dalawa na maging masaya at patunayan ang kanilang mga sarili na kaya nilang dalhin ang relasyon. Kung hindi, di ba maghiwalay kayo dahil hindi na kayo masaya. Correct. Di ba? He'll never know unless he try. Yes. Gusto mo yun? Ako'y nag-i-English ng pala dito. Wala akong may contribute. Less talk, less mistake. Yes. No talk, no mistake. Kagaling mo. Ano yung sasabi mo? As you were saying,
ko. Hindi, tatanong ko nila, ang dami nagliling sa kanya kung magkamag-anak daw sila. Dahil parang Estrada din yung mga pinanggalingan nila. Hindi, si Carla Estrada ay screen name lamang niya yun. Carla Ford siya. Yun. Oo. Kasi yan ang ibinigay sa kanya ni Vic Mampusi, dati niyang manager. Ganon. Kaya Estrada. Kaya hindi rin naman ginagamit ng mga anak niya yung Estrada. Puro Ford. Oo. Kahit si Daniel Ford yan. Yun. Diyos ko naman. Okay na. Oo, okay na kasi ang dami nag-link sa kanila, baka daw magkamag-anak. So does that answer your question, Josa? Okay, I'm satisfied. Bye! Anyway, ito naman, di ba si Clea Pineda sa si Janela Salvador, di ba? Kalat na kalat yung kanilang video kung saan sweet na sweet sila. Ay, no? Si Clea parang barako ng kumilos, hindi ba? Parang ang laki ng load. Hindi naman. Kasi siguro siya yung boy doon. Si Janela ang girl na girl. Happy sila. Oo, di ba? Ayan, di ba? Talagang sino tayo para i-judge sila, yun ba? Kaso nga ang daming judge. Oo nga. Lahat naman nagja-judge. Ay, yun na nga. Kaya tuloy napapost itong si Janela na. Ano sabi niya? Ito na, nasa sulat. Basa. It's bothersome how sometimes those who are part of the LGBTQIA+ community are the ones who come up with the most homophobic, lesbophobic even comments. Criticism and opinions can be thrown without making unnecessary remarks about personal preference, appearance, and how people choose to comfortably present themselves. Not to mention those of you who laugh along with the colorist and misogynistic comments. Backwards much? Ganun talaga, no? Lalo na artista at pareho pa kayong artista. So, normal na yan. Talagang we really cannot please everybody. Yes. Basta ang importante, isipin na lamang ni Janela at ni Clea na wala naman silang tinatapakang ibang tao. Kaso nga na yun yung binabato pa rin sa kanila na comment ng iba. Na ano daw, si Janela yung dahilan bakit nagkaiwalay si Clea at saka yung dati niyang girlfriend. Nilinaw naman na yun ni Janela, di ba? Na hindi siya. I don't think so. Diyos ko, bakit naman si Janela papasok sa isang may relasyon pa, hindi ba? Ako naman, feeling ko naman, paklambak na. Feeling ko, alam mo, no, dati kasi, meron na rin na-link kay Janela. Nung habang ginagawa niya yung OMG. Bata pa siya noon dito. Yes, oo. Nabalita yan na meron din parang isang lesbian din na link kay Janela. Tapos, di ba, nagkaroon sila ni Elmo Magalona ng relasyon. Tapos si Marcus Patterson. Karoon din. So, feeling ko lang naman ito. Parang namili yung puso ni Janela. Saan ba ako mas malapit? Saan ba ako mas safe? Saan ba ako yung comfort zone ko? Sa lalaki, sa babae. Kasi si Elmo nun, nagkaroon ng chika na sinaktan siya ni Elmo. Tapos, ito naman yung kay Marcus Patterson. Diba? Ang naging problema naman, yung drinking habit ni Marcus. Na parang lagi na lamang lasing. So parang siguro nato-traumatize itong si Janela. Kaya, ang shifting niya sa girl, akin lang naman yun. Pwede akong mali, pero feeling ko ganun. Parang ang safe haven niya ay yung babae. Na parang mas dito ako komportable, mas feeling ko safe ako dito kaysa sa tunay na lalaki. At saka yun nga, di ba? Love wins. Love knows no gender. And love moves in mysterious ways. Di ba? Walang entry. So, yun na. Ang bilis naman kasi. Alam niyo, loading pa ako. Ewan ko sa'yo. Basta, di ba? Happy-happy lang. For as long as hindi ka naman tinatapakan ni Janela sa kanyang mga desisyon sa buhay. At nakikiusyoso ka lamang sa mga video na napapanood mo, dumarating sa feed mo. Diba? Matuwa ka na lang kasi darating din yung time ikaw din naman ay mapupunta sa ganyang sitwasyon. Hindi man yung ganyan, pero ibang sitwasyon, diba? Diba kailangan mo rin ng pangunawa at pagyakap. Magbabalik po ang dapat. Ayun na naman. Inulit mo na naman, Tiso. Mali! And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa amin, hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na
click yung ating subscribe button na nandyan sa ibaba. At kung naibigan niyo po yung ating episode ngayon, pero kayong komento sa lahat ng aming chika, comment below, click like button, huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag kinik niya kayong unang-unang manonotify na meron kaming latest update, ha? Yes. Check pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mamaloy, M-A-M-A-L-O-I. At nandyan po yung vlog namin na naman ni Mrena. Nag-food trip na naman kami, Nay. So, nandyan po yan. Panoorin nyo kung saan kami nagpunta. Ang sarap din ng mga pagkain, Nay. At may mga kakaiba din. Kailangan din natin yung mabisita. Diba? At saka yung mga kakasal po dyan, ha? Kita-kita po tayo sa Wedding Expo Philippines sa September 27 and 28. Ayan po yung detalye. Andyan po yung kanilang website. Visit niyo po ang www.teamsandmotives.com to register for free. Kita-kita po tayo. May booth po kami dyan. Ang La Vida Events. Ayan. Diyosa. At ako naman, ang Headway Vera Salon, gusto kong pasalamatan ang Dr. JC Solis ng Gorgeous Smile. Yeah. At ang Ideal Vision. Yan. At bago ko makalimutan, yung mga nagpadala sa akin sa inyo galing Amerika, maraming salamat po. Nasa YouTube ko na po, yan panoorin po ninyo. Ayan. Siyempre pa ang aking panayam sa ex ni Lars na si Clyde Vivas. Oo, talagang iba-iba din ang komento dyan. Iba rin ang kanyang mga sinabi, no? Bilang pantapat sa mga sinabi ni Lars Pacheco. At kay Kiko Barsaga, si Congressman Kiko Barsaga ng Dasmariñas, Cavite. Ayan ang aming one-on-one sa OGDS Inspires din. At na maraming naloka, maraming bumili, maraming nawirduhan. Ang importante, malinaw ang kanyang mga mensahe. Fairness naman sa kanya. No? Ano sabi? Ayan, panoorin nyo sa OGDS Inspires. At syempre, maraming salamat naman sa ND Skin Wellness. Ayan po, PRP. Magpa-PRP kayo para bumata ulit yung inyong balat. Diba? I'm 55 but my skin age is 41. Yan ay dahil sa ND Skin Beauty and Wellness. Yeah! At syempre, di ba? Wala ba kayo napapansin? Ay, ano, Nay? Teka, Parang may nagbago sa kanya. may pinagawa ka, no? Parang ilong. Parang may nagbago siya. Ang laki na iginanda mo. Parang namukha kang 38. Ang laki ng ilong mo. Hindi, ano ka ba? Nagpangkilay ako, nagpa-microshaming ako. Ay, ilong? Hindi na on. Hindi na makamove on. Ito din. Ang tangos naman ang ilong mo, no? Yung makatawa ka. Kasi naman, yung microshading, tas ilong, ano ba naman? Hindi. Si Josa. Talaga to si Josa. Yung kilay ko. Ang ganda-ganda, di ba? Si kaya plakado pala yung kilay mo ngayon, no? Oo, ng Skin Art Manila. At nag-aaral sa Vietnam. Talagang niro-roller pa niya yung mukha mo kung anong babagay sa yung kilay. Talagang hindi siya yung tattoo. Basta i-try niyo yung Skin Art Manila. At syempre pa, kung gusto niyo mag-Cebu, no? Mag-stay kayo sa Acropora Beach Resort. One of these days, pupunta tayo dyan. Basta tatapatan lang natin yung Diyosa na may ganap si Mama Lord. Ha? Talaga ba? Huwag naman! Diba? Sa Acropora Beach Resort dyan, yung beachfront, solo nyo yan. Yes! Promise. Napaka-exclusive at ng ang place. ganda ng villa nila. Super. Sobra. At ang food masarap. Ay, we miss you, Miss Tatsley. Pero kung gusto niyo naman sa city, doon kayo sa Cebu Grand Hotel. Okay? Ayan, dyan sa baba, pagbaba nyo, dyan na yung mga Starbucks, Cebu Lechon, Burger King, at kung ano-ano pang nandoon. Hindi na kayo lalayo. Mura pa yung mga hotel rates nila. Tama. Diba? Right at the heart of the city. Yes, At syempre, congratulations kay Miss Maureen Weisenberger. Ayan. Ang nag-show at nag-produce ng kanyang show sa Germany. Kung saan naging guest dyan si Marisa Sanchez. Grabe, mga 400 yata yung umatin. At nabitin pa sila Kaya ang next na target ay yun na. Pag nandyan tayo sa Germany, alam mo. Si... Bakit?
Kailangan ba kumakanta? Labis kitang man. Ay, hindi. Bakit lang? Kailangan ba kumakanta? Oo. Ay, kailangan pala kumakanta. Ayan. Ay, sandali. See? Like open door. Ha? Ha? Kumakanta daw ito, OG. Ay, naku. Depende kay Miss Maureen kung basado na ba yung pagkanta mo, Sing and no? dance. Oo, Ha? ayan na. Sa Germany, dadalhin tayo ni Miss Maureen. Ay, nako. Ayan. See you po. At syempre, Mama Loy. Oh, yes. Ayan, very, very successful ang kanilang show, ha? Ayan, congratulations uli. At meron silang donation para sa Kasusu Foundation. Wow! Yes! Thank you po. At syempre, yung How to Get Away from My Toxic Family, sa September 27, puno na po sa New York. Yes. At itanong nyo kung meron silang next screening dyan. Ano? Oo. Ang nag-sponsor niyan ay ang White House Cares. Ay, ni Maring Rose Santos. Diba? Oo, Para kaya- sa mga NCLEX passers dyan na gusto magtrabaho sa New York. Message nyo na po sila. Email nyo sila. Ayan po yung email address nila. Lalo na kung taga New York talaga sila, no? Ay, mas mabilis, di ba? Ayan, itry niyo yan, legit yung White House Cares. Okay? At sa October 18 naman, nasa Colorado tayo, no? Ay, Kasi sasama natin sila manood ng pelikula ni Santo Marinto. Yes. Kaya ako hindi kayo magsisisi dyan, promise. Kaya bumili na kayo ng ticket. Ayan po ang kanilang phone number. Tumawag na kayo para magpa-reserve ng inyong seats. Okay? Huwag niyo pong palagpasin yung pagkakataon. Di At po magkikita kayo- tayo hindi kayo dyan. masisisi. Oo. Ay, magkikita pa tayo, At di ba? Siyempre, October 25, nasa Honolulu, Hawaii tayo. Ay, oo. Ayan, no. Meron na numbers para sa inyong ticket inquiry. Okay? Yay! Sa Honolulu dyan. Okay? At abangan ninyo yung final poster naman ng Las Vegas. Ay, wow! Diyan po kami ni Mama Loy, ha? See you! Kita-kita po tayo. Yung Canada, November na. Ay, oo. Ayan. Meron pang no Canada. Diba? Oo. Iniinggit natin si Josa. Yes. Diba? At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa O, si Oji Diaz. Na laging sasabi, nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo kung umaga, huwag na huwag kayong makakalimot. Magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi ninyong inihihilig sa... Chika mo na! Dali! Paano ang kanta, Josa? Paano ang kanta? How can you see to my eyes like open door? Meeting Wait, you. tama naman pero parang may mali. Ano mali? Ha? Ano mali? Hindi ka tumili. Ha? Paano ba yung tilit ito, OG? Akala ko siya susundutin ko na. Nakakaloka. Amuyin mo.